Sa higit 7,000 isla ng Pilipinas, may mga lugar na tila nakakalimutan na ng panahon. Tahimik, malayo, wala sa karaniwang mapa ng turista. Isang hamon ang sumubok sa amin. Isang biyahe na walang kasiguruhan. Sa totoong araw, kami nakipagsapalaran. Dala lamang ang tapang, bisikleta at determinasyon sa pagtuklas. Aray! Hindi namin alam kung anong klaseng daan ang aming haharapin. Ni kung makakabalik ba kami bago pa dumilim. Sa unang pagkakataon, tinahak ng bisikleta ang mga kalsadang hindi pa nasusubukan. At sa bawat liko ng daan, may bagong tanong. Bato? May tao pa ba rito? May kalsada pa ba sa dulo? Yan lang. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga kwento. May mga taong nabubuhay sa anino ng mga isla. May kagandahang di mo mahahanap sa lungsod. Ito ang Santo Niño at Almagro Island. At ito ang unang pagkakataon na tinatala ng kamera ang bawat sulok nila. Mula sa kalsada hanggang sa karagatan. Ako si Kinolds at ito ang aming lakbay. Samahan nyo kami sa pagtuklas sa ganda ng Pilipinas. Ito niya, no? Wala na kasing kalsada dito sa atin, kaya doon na kami magbabike sa isla. Papunta kami ngayon sa Santo Niño Island. Andito tayo sa Barangay Villa Corneo sa Kawayan. Dito tayo sasakay patawid. Sa Kawayan Biliran nagsimula ang lahat. Dito ang aming jump off patungo sa mga isla na ngayon ko pa lang mararating sa buong buhay ko. May halong kaba pero mas nangingibabaw ang excitement. 3 araw sa di kilalang lugar, walang kasiguruhan kung ano ang haharapin o kung anong kwento ang sasalubong. Pero isang bagay ang sigurado, wala nang atrasan at ang paglalakbay ay magsisimula na. Dito kami dumawa kasi ito yung pinakamalapit sa Biliran. First landing natin sa Santo Niño Island. Ang unang isla na aming tinungo ay ang Santo Niño Island. Bagamat malayo na ito mula sa mainland ng Western Samar, kasama ng Almagro at Tagapulan, opisyal pa rin itong sakop ng lalawigan. Dito kami unang dumaong sa Barangay Kabungaan. Ito ang pinakamalapit mula sa jump off sa Kawayan Biliran. Hindi familiar sa amin ang mga taga rito kaya nagtungo muna kami sa may barangay hall para magpakilala. Yung Maripipi at Almagro, naikot na rin namin. Matapos ang maikling kwentuhan, iniwan muna namin ang ilang gamit sa barangay hall. Wala nang oras para magpahinga. Medyo hapon na rin nang makarating kami sa isla, pero hindi yun hadlang. May isa lang kaming goal ngayong araw, ang maikot ang buong circumferential road ng Santo Niño Island. Pero wala rin kasiguran kung anong klaseng daan ang aming tatahakin. Ang alam lang namin, kailangan matapos ito bago pa tuluyang lumubog ang araw. Ganun? Lagnat. Lagnat. Lagnat ka ba? Tama-tama, mabibinat ka. Aabot sa 9.4 square kilometers ang lawak ng lupa ng isla ng Santo Niño at aabot naman sa more or less 18 kilometers ang haba ng kabuuang kalsada. Alas 5 na ng hapon nang marating namin ang bayan ng Santo Niño. Hello guys! Sa wakas, narating ko rin sa unang pagkakataon ang bayang matagal ko nang naririnig. Oo sir! Salamat sir! Dumiretso muna kami sa MPS para magpakilala bilang paggalang sa mga namamahala rito. Ito yung MPS ng Santo Niño. Pupunta kami ngayon sa may munisipyo, magpapapicture lang, yun lang, tapos ikot na kami papunta ng pinanggalingan namin kanina sa Barangay Kabungaan. Saglit kaming umikot sa paligid, ramdam ko agad ang katahimikan at simpleng pamumuhay ng mga tao rito. Sayang lang, hindi ko na naipalipad ang drone. Alanganin na kasi sa oras. At habang palubog ang araw, naisip ko,
baka matagal pa bago muling makarating sa lugar na ito. Dito lagi yan, ginichitikla naman ang pantalan nila. So, okay. Ako lagi nakita na akong sa vlog, nakimo na wo. Sasakay ka sa nagsakay ka motor sa Magruno. Abay ka nahulog? Abay ka nahulog? Taman, tasman. Ay, bike. Ito yun. Nag-aagaong liwanag at dilim na, pero kalahati pa lang kami ng aming paglalakbay. Gusto ko sanang masilayan ang ibang bahagi ng isla, ang iba't ibang komunidad, pero minsan talaga hindi sapat ang oras. Saan naman ng kamandag? Katong isla, ano sa to? Kuan ka bakungan. Kanang gagmay? Oo. Oo, kabakungan. Kabukungan. Nakabidyo tayo. Ay, nakabidyo. Shoutout mo, shoutout. Wala pa yun, hindi po yun napuntahan yan? Hindi nyo pa napuntahan yung isla? Kamandag? Napuntahan? Oh, ilang barangay meron doon? Madami. Anim, okay. Makita mo sa Life Print TV. I-follow nyo ako para may follower ako dito. Patingin. Maghihintay ako ng comment niya. Maganda pala dito magtambay, oh. Ang ganda. Kaya lang, maulap. Makita yung sunset. May bahagi ng kalsada rito na kasalukuyan pang ginagawa at halos wala ng liwanag nang marating namin ang lugar na iyon. Ramdam na namin ang pagod, tahimik na ang paligid, ang langit, unti-unti nang nilalamon ng dilim. Dito kami sa barangay Ilian. Dalang Ilian na ini. Ilian. Wala nang kiat. Wala na. Diretso na. Diretso na. Ayos. Ang ganda ng kulay niya, violet. Taray ko kaya kung sakit ba? Yari si Siro, kinagat. Kinagat si Siro, kinagat. Loko na daw. Natanggal yung daliri. Kinagat habang nagbabike. Oo, habang nagbabike, paakyat. Dito na kami sa Kabungaan. Hindi man namin masyadong nasilayan ang bawat lugar na nadaanan, bit-bit pa rin namin ng mga tanong at tanawin na sapat para maalala ang araw na ito. Dito na kami, punta kami sa bahay ni Consiel. Mag-dinner kami dito. Lingkod ko sa kadere. Sara guys, may sobo. Sa beach kami ngayon matutulog. Ano pangalan ng beach nito, kuya? Suba Beach. Suba Beach. 500 pesos yung babayaran namin. Apat na kami. Tapos pwede kami pumisto kahit saan. Maraming tulugan dito. Pwede din sa cottage. Yung mga cottage dito tag 300 pesos. Bukas alas 6 kami ng umaga alis dito kasi mag-aakyat kami doon. Pero nilalagnat ako para sa mga pakiramdam. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa bukas na makakyat or magbike. Tapos ng akyat sa bundok dito kasi pinakamataas na bahagi dito. Pupunta kami ng Almagro. Baka tuluyan na namin yung hindi namin natapos nung unang pagpisita namin sa Almagro. May electric fan dito par. Kaya lang pagka alas 2 papatayin yung ilaw kasi generator lang sila dito. Hindi sila 24 hours. Maaga kaming natulog dahil kinabukasan maaga kaming aakyat sa bundok. May mga kwarto dito pero pinili namin dito mahiga sa labas dahil gusto namin ang natural na hangin lang. Kinabukasan, hindi ako agad nakabangon. Huli na nang ako'y magising. Dala pa rin ang bigat ng katawan at sama ng pakiramdam. Ang aking lens, hinahanap ang ganda na di pa natutunton. Sa Visayas man, Baka lang magsha-shopping. sa buong bayan. Kaya sa mga kaakyat aakyat kami ngayon sa highest point ng Santo Niño. Bundok, talon, dagat at kuweba, mga lugar na di pa nadadala sa kamera. Ipapakita sa mundo ang hiwaga. Dito na kami sa Sitio Calom. Sitio ng Kabungaan. Ilan na yung may edad, Bi? 5. Dito kami sa Ilihan ngayon. Dito yung jump off papunta ng Trikis. Sa barangay Ilihan nagsimula ang aming pag-akyat
patungo sa pinakamataas na bahagi ng isla. Sabi ng mga taga rito, may isang komunidad daw na matatagpuan sa pinakamataas na bahagi nito. Ang tinatawag nilang Trikis. Wala kaming ideya kung bakit ganun ang tawag sa kanila o kung anong uri ng pamumuhay ang mayroon sila. Umaabot sa 470 meters above sea level ang taas ng bundok, kaya umabot kami ng mahigit 1 oras. Dito na kami par sa kuan. Open space. Mula sa taas, bumungad ang tanawin na tila ay ginuhit ng kamay ng Diyos. Mga karatig isla na nakakalat sa asul na karagatan. Tahimik, pero ramdam mo ang mga kwentong itinatago ng bawat isa sa kanila. Ayo. Grabe yung graba oh. Hinakot nila dito. Bago namin marating ang tuktok ng bundok, nadaanan namin ang ilang kabahayan. Tahimik, at kahit anong tawag namin, walang sumasagot. Mopay! Mopay! Parang nagtatago yung mga tao dito. Anong meron kayo dito? Grupo. Maya't maya, mula sa itaas ng bundok, may bumabang isang lalaki. Doon ko nalaman na hindi pala ordinaryong komunidad ang lugar na ito. Kung hindi ako nagkakamali, sila'y bahagi ng isang samahan na kilala bilang Rizal's New Jerusalem Foundation Incorporation. Rehistrado sila dito sa Pilipinas. Layunin nilang tumulong at maglingkod sa mga mahihirap at mga kapuspalad upang makamit ang isang bansang walang gutom at walang pangamba. Isa sa kanilang pangunahing programa ang agrikultura. Dito ko rin nakilala si Tatay Jaime, isa sa mga kasapi ng grupo. Ang lupaing ito na ngayon binabagtas namin ay sakahan nila at nagsisilbi ring lugar ng kanilang mga pagtitipon. 2010. Matagal na. Matagal ka ng member. Oo. Dito yung sakahan nila. Kaya lang daw hindi na masyadong active yung mga membro nila dito. Medyo mataas kasi din. Lucy. Ang ganda ng mamaak eh. Yeah, mamaak eh. Dili. Ito na yung pinakataas. Dito na kami. Pinakatuktok. Ayan na. Yay! Woo! Umaabot sa humigit kumulang 470 meters above sea level ang pinakamataas na bahagi ng Santo Niño Island. Bagamat hindi kasing taas ng mga bundok sa mainland ng Samar, isa pa rin itong natatanging pasyalan. Mula sa tuktok, tanaw mo ang buong kapaligiran 360 degree. Kasama na dito ang bughaw ng karagatan at mga karatig isla na tila naglalaro sa aabot tanaw. Sa paligid nito, isang malawak na grassland ang bumabalot sa tuktok. Perpektong lugar para maglatag ng tent at magpahinga. Presko ang hangin, tahimik ang paligid at tanging huni ng kalikasan ang maririnig. Isang kanlungan para sa mga nais tumakas pansamantala sa ingay at gulo ng lungsod. At bago kami bumaba, inimbitahan muna kami ni Tatay Jaime sa isang simpleng salo-salo. Bahagi raw ng kanilang tradisyon tuwing may bisitang dumarating. Isang kamuting kahoy mula mismo sa kanyang sakahan na siya pa mismo ang kumuha habang kami ay umaakyat ang naging handog sa amin. Sa simpleng pagtanggap na iyon, napatunayan kong pagkakaiba man ang ating paniniwala, isa pa rin ang tibok ng ating puso at diwa para sa ating bayan. Kung napapanood mo man ang vlog na ito, maraming salamat sa iyo, Tatay Jaime, at sa inyong mga kasamahan dyan. Hindi lang sa mainit na pagtanggap ninyo, kundi pati na rin sa aral at kabutihang ipinakita ninyo sa amin. Kasi makita ni sa imong anak. Oo. Kana yun na kami, makita kami. Oo. Oh, sige. Boom! Fist bump. Highland kani di amin sa Gon Bukid. Salamat, Tay. Dito kami sa bungaan. Charan! Charan! Life Print TV. Kuya John! Papa, pangawang ka dito kalsada. Sa pantalan.
Nakita ko? Kasi nga, yung mga pangalan ba? Rick Mark? Clint Mark. Ikaw? Charles Basnig. Charles. Palit kami ng bangka kay yung bangka na unang ginawa namin maliit yung dito na kami. Kamutis. Nagapula, nakanto na mo ya? Oo. Pila man yung pangayo kanto ya? Okay, thank you sa Ronald Dumontod sa paghatid sa bangka na malaki. I was safer na. Business class. Nasa business class pa sila, oh. Thank you, sir. Salamat po at family. Ang sa istorya na ganang barko man kuno ni sa timpo hapon nga yung doong ba na murag ng tanaw mo na dyan nga nagpungkap siya. Ladies. Saka may konting vegetation, oh. Tapos dito yung baras. May beach dyan, oh. Ayun yata yung baras. Tapos yung inakyat namin kanina, ito may isla pang maliit. Ito naman yung Pirikiti Island. Ito yung Almagro. Ano na ito dito? Ubeko ito ba? Ito yung barangay na hindi namin narating nung nagbike kami papunta dito. Hanggang sa Lunang lang kami. Yung Lulo na nasa kabila lang. Pabayan pa mo, kuya? Dito sa Pikas, Lunang Uno. Di na kayo pabayan. Dito sa Magadak. Wala? Yo. Salamat.